Nahaharap sa kasong bribery o pagtanggap ng suhol ang hepe ng PNP HPG Special Operations Division. Mismong mga kasamahan nito ang nagsampa ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Nagtungo sa tanggapan ng NAPOLCOM ang 3 mula sa 5 miyembro ng PNP Highway Patrol Group para formal na ireklamo ang kanilang dating hepe na si Police Colonel Romel Estolano. Isinasangkot sa Estolano sa umunoy pagtanggap ng 7 milyong pisong suhol para protektahan ang isang high-profile detainee at manipulahin ang mga kasong kriminal nito. Ayon sa affidavit ng mga complainant, nagsimula ang usapin matapos ang anti-carnapping at patrol operation ng HPG noong Hunyo 13, taong 2025 sa Metro Manila at Region 4A. Sa operasyon, naaresto ang isang wanted na tao na si JJ Javier at ang kanyang kasama sa Parañaque City dahil sa paglabag sa batas trapiko. Nakumpiska mula kay Javier ang isang Glock 19 Gen 5 pistol, live ammunition, bulletproof vest at isang C4 explosive device. Na-discover unang violation niya po, may blinker po yung kanyang auto, tapos walang plaka sa likod. Tapos nung kuhain na namin yung lisensya ng driver, kuhain namin ang ORCR, hindi na ipakita yung ORCR, kaya in-invite namin yung kanyang driver. Tapos pumapalag na po ito si Mr. Javier na wala kayong karapatan na dalhin kami sa opisina. Sir, sabi ko, hindi pwede kasi by violation ang inyong auto sa Republic Act 4136. Impoundable offense po. Tapos hindi niya, nagpupumilit siya na ayaw, pinapakakontak niya sa akin, maraming tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Ito si Mason ko, ganito, kausapin mo. Sir, pasensya na po, hindi ko po kausapin yan, doon na lang po sa opisina. Ayon pa sa mga complainant, sangkot si Javier sa mga kaso ng land grabbing sa Bulacan, scamming at illegal networking business. Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan umano sa Estolano sa abogado ni Javier kapalit ng malaking halaga. Kinabukasan po, magkatapos namin mag-search, pagkatapos na po ng search, na nakidiscover na po yung mga illegal doon sa sakyan. Nung gabi po, nagkabigayan na ng pera. Pinaunahan na po si Colonel Estolano ng 2 milyon para po ma-disregard yung mga ebidensya at para ma-dismiss yung kaso na isasampa namin doon sa Parañaque. Nangyari yung unang bigayan na sinasabi? Doon po sa opisina namin, dala ng kanyang, nakita ko namin yon yung pera na dala-dala ng kanyang attorney binigay sa kanya. Tapos po yung, sabi niyo po, in total 7 million yung... Yes po. Una po, 2 milyon nung gabi. Tapos nagdala po ulit yung attorney niya ng 1 milyon para sa VIP treatment, para po kinabukasan, malaya na siya. Yung nga, yung may video, tapos nagpadala pa siya nung gabi ng hot babes na mga babae doon sa opisina para sa kanyang mga kamasun doon. Dahil dito, haharap sa Estolano sa patong-patong na kaso kabilang na ang grave misconduct, dishonesty at conduct unbecoming of a police officer. Kasama rin sa hiling ng mga complainant ang proteksyon mula sa NAPOLCOM dahil umano sa mga banta sa kanilang buhay, dala ng impluensya na Estolano sa PNP. Pumunta kami dito sa NAPOLCOM para mabigyan linaw yung kinaso sa amin ni Estolano sa ombudsman. At the same time, kami naman maghahabla sa kanya kasi malaking tao to, sir, plus 97 sa PNPA. So, ang threat sa amin sobra. Kaya mingi kami ang tulong dito, sir, sa NAPOLCOM para maproteksyonan din ang aming sarili at sa aming pamilya. Bukod sa hiling na makatarungang investigasyon, iginiit ng mga complainant ang agarang pag-dismiss kay Estolano upang maibalik nila ang integridad at babawasan ang korupsyon sa hanay ng kapulisan. Samantala, kasalukuyan nang nakakulong si Javier sa Quezon City Police District habang nasa Persons Holding and Accounting Unit naman si Estolano. As you can see, mabilis po ang disposisyon ng NAPOLCOM sa ating mga kaso. Ito po ang ating pangako sa taong bayan. Magkakaroon po tayo ng hustisya. Hustisyang tama at hustisyang mabilis. Hindi po tama lang po na naglabas tayo ng desisyon na matagal. Dapat po mabilis po ang hustisya. Ito po ang hinahanap po ng taong bayan. Ito po ang ibibigay natin sa taong bayan. We will do our investigations thoroughly. We will hear our case thoroughly. We will give due process to everyone.
We are not condemning anyone yet. Papakinggan ho natin yung po esensya ng due process sa Pilipinas. We hear before we condemn. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.